bata pa lang ako, pinapanood ko na kayo. Sakit sa tuhod. Grabe Can you share us kung paano kayo nag-start sa beach volleyball? Si Ate Joves muna. Nag-start ako mag-beach volley nung high school. Actually, ang trip ko lang talaga noon, nung nag-beach volley ako para makakita ako ng pera. Kasi nga may pera sa buhangin, Dok. Charis. Hindi ko naman iniisip na kakaririn ko rin talaga yung beach volley. Every time na may invitation na, may laro sa Bacolod, may laro, kasi punta natin yan. Kasi automatic, magkakapera tayo dyan. Ganun na nangyari sa flow ng career ko until na-invite ako around 2011-2012 SEA Games. Naging partner ko si Aiza Maizo. You know what? Ang nangyari doon? Wala ako sa line-up. Minessage ako, mag-empake ka, flight tomorrow, going to Indonesia. Line-up ako sa Balambang. Agad-agad. Sige, prepare lipad. The next day, kami ni Ate Aiza ang naglaro. First ever na nagkaroon ng direction ng career ko sa beach. Bionic Ilongga ka na ba nung sa Lasal Bacolod? Oo, kasi nagbigay Kaya ng pala monitor ko bionic si Sir Noel Zarate. Kasi nung buhay talaga ako, bata pa lang. Hindi napapagod. Hindi talaga ako napapagod. Pero si Doc AJ naman, Unigames ako. Actually, all throughout college until kahit med school, indoor talaga. So, Yeah. late lang ako nag-beach volley talaga. Ang story ko naman sa beach volleyball. So, di ba 2015 SEA Games tayo? yeah, Parang we're all yun, there. after nun Doon tayo. Okay. Well, we after played nun- indoor. Indoor volleyball tayo lang nun lahat. siya. Kasi walang beach event nun eh. Wala Walang pa beach nun, event wala pa nun. After that, retire na ako kasi kakapasa ko na ng boards. So, focus na dapat ako Tinanggap mo na med-school. na wala ka na sa Oo. volleyball. Eh kaso nung 2018, 'di ba nagkaroon ng FIVB Beach Yes. One Star dito in-organize sila wow, Charo. Tapos parang ako yung kinuha nilang medical doctor for the event. Pero hindi pa ako nagpaisip na baka gusto ko mag-beach. Pero nung next year, 2018 sa Boracay naman, same event One Yeah. Star. Parang parang gusto ko gawin to. Tapos doon ako nag-decide na sige, I'll get back in shape. Try natin beach volleyball kung magkaroon ng opportunity, at least okay yung katawan. Nagkaroon nga nung tail end of 2019, nung binuuna nila Charo yung Creamline Beach Yes. Volleyball, tapos nakasama ako. Pero Doc, I'll ask lang, if there's like one game na feel mo nag-change talaga ng pagmamahal mo sa beach volleyball para magstay ka sa beach volleyball, anong game yon? Actually, it's not just a game. It's really a community eh. Beach Yeah, volleyball is yeah. so nice. Tsaka Sobra. actually yung pandemic, kahit na maraming natigil nun, it's a blessing in disguise kasi it gave me time to study the sport. Theoretically, technically. Ang galing. Yun. So talagang... Doc, please share all the learnings. Hindi, yun nga, parang, kasi syempre, yun yung nature ko na gusto ko inaaral ko bago ko. Tapos na-appreciate ko pag ginagawa ko na. So, nung pandemic, Galing. I studied it, nagkumuha ako ng online coach na para lang maintindihan ko yung sport. Sabi ko sa'yo very detalyado si, si Tapos, Doc eh. as in, whole pandemic, kahit di ako nakakapag-ensayo, watch kami lahat ng mga YouTube, tapos breakdown talaga. So, You're kung a dati, visual learner oo. din. So, kung dati, na pinapanood ko yung mga beach volleyball games na parang, uy, ang galing, parang as a fan. Tapos, after nung that learning experience, nakikita ko na siya, ay, ba't ganun yung ginawa niya? Ba't ganito Exactly. yung ginawa? Nagkikritik ka na. So, ganun na yung tingin ko sa pag nanonood ako ng beach volleyball. And you can dissect every little details. Pero alam nyo, hindi nyo natatanong. Hindi ko pa na, ano yun? Nagbe-beach volleyball din ako. Ako talaga yung Oh, show mo to eh. I played in the first Youth Olympics. beach volley? Beach volleyball sa Singapore. Wow. Tanong mo kasi ng partner Sino ko. partner mo? Sino? Kim? Sige mo. Really? Pero Oo. it was just so funny kasi yun yung mga first international na exposure ko. Tapos when I was in Ateneo then, I think our first then was, we went to China naman with Bea Tan. Beach volley ulit? Beach volleyball din. Hindi ka pang international Dalawa lang exposure yata. kasi sa akin. It's done. UAAP na lang. So anyway, yun yung mga experiences ko na parang Sarap ikwento. ang sarap ikwento. Pero I just thought back then na baka beach volleyball wasn't really for me. Pero yung curious ako, kasi ako, hindi naman sa hindi ko nagustuhan yung beach volleyball, but I think I prefer lang din talaga indoor. Just because siguro I'm the only girl in the family, I want more Yung people, maraming kasama. ganyan.
At may mga taong pinapanganak na born sa buhangin. Hindi, Yeah. pero kasi, hirap na hirap kasi ako tumakbo sa sand. Hirap na hirap talaga ako sa patakbo pa lang. Tsaka yung training na, sige, Coach Parley pa coach namin, kami ni Bea. Papatakbuhin niya kami ng mga ilang beses sa sands, may time. Tapos pag hindi ka na naka-whistle, pagod ka na. Sabi ko, paano pag di talaga ako marunong mag-whistle? Ano yung difference ng discipline or mga techniques na meron sa beach? Yeah, kasi marami nga As pag compared to nagtatanong sa indoor. akin that same question, ano yung difference ng beach and indoor? I think siguro sa level of knowledge namin ni Joves, pag yung mga talagang dumaan sa may structured training Yeah. for beach volleyball, masasabi namin na although the fundamentals are the same, syempre may serve, may dig, may set. Different talaga. Totally different. It is. Kaya basta dati, kasi iba ang laki ng difference nung ganitong age na compare nung mas bata-bata tayo. Charis. Ang dali lang kasi sa part ko, kasi very active nga ako. So, nasanay ang katawan ko talaga na transition from indoor to beach volley. Nag-iiba lang sa approach. Kasi nasanay tayo sa beach volley na placing, Yeah. gano'n. Kasi- Kasi yung beach volley, kasi maglalakad ka eh. Yeah. Kasi when you do broad jump in beach volleyball, na normally na ginagawa Oo, natin ka. sa indoor. Pero what you say in beach volleyball, there are certain delays as compared to, I mean, the timing. Sa indoor kasi, parang papunta pa lang sa setter yung bola, diba? You're winding up your approach na. Sa beach, medyo mag-a-adjust ka to stay in one position, tapos para makita mo kung saan isa-set. Kasi nga, may other factors. There's wind, yeah. there's ano. So, parang mag-gauge mo kung saan yung peak ng bola at dun mo siya i-contact. Kahit pa paano you wait a little bit eh. Usually, one is a blocker, one is a defender. Halos sinasabi lahat ng sa beach community, yung partnership kasi parang marriage yan sa beach I'm volleyball. about to say that. Kailangan. Ang turing nyo sa isa't isa is talagang mag-asawa Yeah. in a way. Kailangan committed talaga Yeah. kayo. So blocker yung laging nasa net, blocking. The other one is the defender, yun yung laging nasa floor. Yes. Pero may mga dynamics na there are switch blockers Yes. sila. So Ang sarap makadepensa sa beach volley. Lalo na pag lumilipad ka. Oh, tsaka yung Yung nagdo-dolphin shot dive na, ka. Oo. lalo na may 1-2 ka pa. Oo, Ay, may yung mga ang ganda play pa po ng yan. transition ng galawan, Yeah. yung switching ng galawan. Yun yung pinaka-the best na feeling na may palo, makakaputo ka ng, kahit hindi na ma-explain, may mga picture ako niyan, hindi na ganyan, ma-explain yung gator mga yung picture. tawag. Oo. How about you, Doc? ako naman siguro skill set talaga at atake talaga, power talaga. Yes. Hindi sobrang taas ng reach ko, pero pag itawid ko yung bola, kahit matamaan nila, Yeah. lilipad eh. One thing na nakuha ko lang din sa beach volleyball, yun, it's really yung the delay, yung utak. Kasi you can bring that dun sa indoor. Yun lang yung masabi. Pero if there's like one skill, sino naman yung one partner na feeling niyo masasabi niya na siya yung best na naging partner niyo ever? Si Henry Pecanya, kapanahunan natin. Yeah, Henry, So, from hello. US. Hello, Kuya So, Henry. And Henry talaga sobrang galing mag-set Yeah. talaga na. Kahit nagwa-one man na siya dahil sa receive ko na kung saan-saan siya Direction. tumatakbo. Pero sakto pa rin. Kahit awkward yung itsura niya, pag nabato niya, talaga walang ikot yung bola. Tapos talagang papaluin ko na lang. Ikaw, Ate Jo, syempre, Ito maraming partners. Actually, ang dami kong partners. I-credit ko sila isa-isa. Yes. Si Dame, di ba? Si DM de Montaño. Si Viola Ceballos, si Did, si Sisi, si Ate Mix, si Ate Nene, si... Baka Si wala Jackie, akong hindi kayo Aisa. nag-partner? Hindi kami nag-partner ni Jackie. Mag-aaway kami. Hindi. Coach. Magaling na coach si Jackie. Si ate. Sabihin niya, ginmanang. Thankful ako kay Damesha, nagturo sa akin ng disiplina. First discipline sa beach volley. First time ko na pagkalitan na pressure na talo kami. So after nung natalo kami, doon ko na-realize. Actually, wake up call siya sa akin. Hindi, seryoso ang partner ko. Kailangan ko mag-step up kasi inaasahan niya ako. Si Fiola, ako nang nag-guide. Parang ako na yung dami sa life niya. So, doon ko natutunan din siguro yung patience kay Fiola na para siya i-guide, As a paano maging mentor. ate, as a mentor, naging ganun ako. Next, si Ate Mick, yun ang mga seniors ko na yun. Doon ko na natutunan siguro yung ibang perspective pagdating na sa international stage. So, na-prepare nila ako doon na ganito pala, ganito ang disiplina, ganito na pagpasok, ito na yung training. So, iba naman yung tinuro talaga. Mas binuksan nila ako sa mas malawak na mundo ng beach volley. Next partner, si Ate Aisa, yun, yung SEA Games. Yung kakaibang experience sa beach volley. Yung bond na hindi matawaran. Diyos ko, legend yan. Aisa Maiso, idol natin lahat yan. Oo. So, yun.
Idol natin lahat yan. So, yun yung kay Ate Aisa. Until now, yung friendship and closeness namin sobrang solid. So, nagsimula yun sa beach volley. Next, partner ko, Nene Bautista. Nag-partner ulit kami ni Nene. So, yun ang naging consistent ko. Anywhere naman sa army, kami talaga yung mag-partner dalawa. Ang taas ng IQ ni Nene. So, saludo ako doon. So, nakakatawa kasi, nanalo pa rin kami sa edad na to. Next partner ko si Deej. Thank you kay Deej. Siya, pinaka-first international na partner ko, nabigyan ako ng medal. So, thank you, Deej. So, si Deej. Oy, shoutout kay Deej. Deej, oo, Number sa Asian 5. Games. Uy, ang Fifth ganda. Grabe. Nagka-chat kami, 5th. Oo, Oo, tsaka thank you sa pasalubong, Deej. Ay, ba't ako wala? Next, si Sisi. Sobrang thankful din ako kay Sisi na yung last namin na FIVB. nandun, FIVB, na nakuha namin yun. And grabe din yung alalay niya din doon. Kasi wala kaming preparation and all. So, in-embrace namin pareho yung chance, yung opportunity na binigay sa amin ng Philippines. And last SEA Games, unfortunately, hindi namin siya napanghawakan. Pero yung learnings ko na nakuha doon, and kay Sisi, bilang magkaibigan, inside and outside the court, baon-baon ko yun kung saan man ako ngayon. So, ang dami nila, ang laki ng ambag sa buhay ko. Thank you. Yes. Sa mga viewers natin, sa mga nanonood, hindi nila siguro, they're not aware na internationally, Philippines siguro is siguro known also in beach volleyball. Ang dami ng mga tournaments. Pero kailan nyo na-feel na lumalaki na talaga yung beach volleyball community here in the Philippines? Ngayon talaga, kasi dala ng performances of both the women's and men's national team. So, shout out to them who are consistently, yearly since nabuo, training na talaga. And parang it's starting to reap the benefits ngayon na kahit papano, ang ganda na ng performances sa labas. Yung training program ni Coach Dolo, para sa akin very on point talaga siya. And nakakapag-keep up talaga tayo sa ibang bansa. And nakikita mo naman sa performances ng si Pons, ni Deej, and all the rest of the nahawakan ni Coach Dolo. So, nung pumasok ako doon, hindi ako ganun nahirapan kasi very flexible din naman talaga sila, si Coach Dolo. Even Coach Dolo, ang galing niya humawak talaga ng team. So siguro kaya ganun na nakapag-keep up na tayo, nakakasabay na tayo sa international stage. Kasi sa beach volley din, paulit-ulit mo lang din sila makakaharap, di ba? Parang mag-friends na din Yeah. kayo. Friends, kasi diba? paglabas sa court, magkakaibigan kayo, or even nga nag-aantay kayo ng games. Yung culture. Oo, yung parang, Community Yeah, yeah, talaga. exactly. Kaya minsan nagpa-flashback sa akin, what if kaya nung 2012, nag-start na kami ni Nene ng time na yon. Hanggang sa nagtuloy-tuloy siya, feeling ko kaya namin eh. Kasi nung nag-team up kami ni Nene, natalo namin yung number 1 team ng Indonesia nung first ever team up namin. So imagine yung preparation namin, 1 month lang siguro that time. So nag-expect na kami during that time, nalalago na siya. Pero siguro, nag-ano talaga yung mga bagay-bagay sa best time. Yeah. So ito yung time nila si Pons, nila Deej, na like what I've said na kung nag-start earlier during that time, siguro madami ako na exposure na nangyari, ganito nangyari sa career ko. Pero alam mo naman, hindi siya regrets actually. Timing din talaga. And thankful lang ako din na nakabalik ako. Nabinigyan ako ng Philippines ng opportunity, another opportunity na makabalik ako bago ako mag-retire sa beach volley. And thankful ako kay Sisi, kay Pons, kay Deej na open arms nila akong welcome. Kasi doubtful ako makabalik eh. Kasi nung time na yun, after ACL injury ko, hopeless na ako. Ay, hindi na ako makakabalik sa dating form ko. Coach, kaya ko pa ba? Kasi once na hindi ko na kaya, open ako na palitan niyo ako. Kahit practice player lang ako dyan. Willing ako tumulong para sa Pilipinas. Naglalaro tayo para sa Pilipinas. Kahit alam mo niyo yun. Yes. Wala tayong hinihingi. Yes. Oo, wala tayong hiningin kapalit. Just to serve lang the country na naglalaro tayo sa sports na love natin. That's why it's an unfinished business for me na kahit naka-participate na ako sa other international tournaments, but it's still, nandun pa rin yung thought na it's not official tournaments. Iba pa rin pag makapaglaro sa World Tour in an official tournament, you get international points. Yeah, So that's the unfinished business side of me na hanggat kaya pa ng katawan, I'll do it. Kayang-kaya pa, Doc AJ. So that's why a lot of my decisions right now, although not directly, nandun yung consideration na, okay, I'm doing this to open up opportunities for me to pursue that, na magawa ko siya full-time. Like, I'm not saying na ayoko na mag-work with my current job as a doctor, but there's that unfinished business side of me as an athlete eh. Hindi ko talaga mahihiwalay yung pagiging athlete Ang galing. sa akin. Ang unique ng story mo talaga. And I think the story of Doc AJ very inspiring na even if you have your love at first sight in indoor volleyball, you can also have another,
Ano bang term? Ano bang... Ayoko ng mga ganyan-ganyan eh. Pero kasi I feel like nagkaroon ng growth din talaga yung Yeah. volleyball in the Philippines. And Exactly. alam mo yan, yung beach volleyball is also part of the Nakilala. community. Yeah. And nakilala we yung want. beach volleyball. Kasi usually basketball, indoor volleyball. Pero ano pa yung sa tingin nyo kailangan para mas maging aware ang ating mga kababayan para mas panoorin at supportaan pa yung Philippine beach volleyball? One thing that's lacking for now is an actual facility that makes it accessible to people. Kasi like indoor volleyball, kaya siya very popular kasi nakikita nila yung idols on TV. Yes. And they themselves can play indoor volleyball anywhere. Yeah. Better kung magkaroon tayo ng talagang facility that caters to beach volleyball. Gawin na natin indoor kasi one of the challenges is Yes. to get Filipinos out in the sun kasi ayaw umitim. So gawin natin indoor kasi iba talaga yung experience na like for example ako, nakikita kita sa TV as an indoor player tapos magagawa ko siya in an indoor court. Yes. Gagayahin ko yung mga moves ni Alyssa Valdez. So that builds the fan base na wala pa talaga sa beach volleyball. As beach volleyball players, ano yung mga siguro paying it forward na gusto nyong mangyari or to give back to these kids? Ano yung mga programs or activities na gusto nyong iparamdam or ihatid sa ating mga aspiring young athletes? Ako, sasama-sama ako kila Bea. Hindi actually. Magtatayo ka talaga ng beach volleyball. Actually, yun talaga. Teka lang, paano mag-produce ng ano? Actually, in-invite ako nila Ate Chara, na Bea, na mag-put up sa Iloilo, sa Guimaras, na gano'n. Actually, doon na yung direction na nakikita ko sa sarili ko pagdating ng araw. Kasi hindi na tayo bumabata. So, kailangan magkakaroon tayo ng purpose. And right after volleyball indoor, anong magiging purpose ko sa life? So, ako kasi parang na-realize ko sa journey ko sa volleyball sa career, hindi talaga ako kailangang mahiwalay sa volleyball. Parang siguro sa ngayon, hindi ko pa siya iniisip. Yes, kasi you wanna enjoy it. Yeah, I have first. an unfinished business pa as an athlete, Yes. not yet as someone who will leave my legacy. Kasi gusto ko muna may mapatunayan kahit papaano dun sa actual beach volley sport. Although, pag magkakasama naman kami nila Bea, nila Charo, napag-uusapan na yan parang in the future, what could be our plans for it. Yun nga, si Bea, madalas ko makausap, facility talaga. In our lifetime, at least ma-experience namin na maging accessible and popular yung beach volleyball to the general public through a facility. That is our Goal. That's our goal talaga. Goal natin yan. It's for sa volleyball community naman. Para mas lighter naman yung mood natin sa show na ito, meron tayong segment na Mystery Box. So, are you guys ready? Ready. Ready. Sino mauna? Teka lang. Ako ba? Wait lang. Sino mauna? Sige. Maiba May na tayo. competitive tayo. Ayun, Maiba. dito ba naman? Okay. Maiba, safe. Ay, Maiba, safe. Sana dito matapos tayo. No? Matatapos natin to. Okay. Kaya natin to. Maiba, safe. Okay, matapos. Bato, pick. Okay. Mas- One lang. Bato, pick. Yes! So, ikaw una. May gulay. Sinabihan ako na magdala ko something that reminds you and me and whatsoever. Journey natin together. Hindi ko alam sa tagal natin magkaibigan, ba't wala akong maisip? Same. Ang pinaka-first item ko, yung shoes dapat. Kasi yung shoes na yon, naalala ko, nag-tune up game kami sa Ateneo, wala akong sapatos. So, minessage ko si Lai, naalala mo yon? Tapos, nung minessage ko si Lai, sabi ko, Lai, pahiram ako shoes kasi wala akong dala shoes. After ng game, puro na tayo chikahan about life. So, about relationship, ganun kami nila usually kasi yung kwento namin, naumpisan siya simple lang, papunta na kami sa, di ba? Usually doon tayo. Excited ka na. So, itong pinaka nag-stick sa akin. Sa tagal kong ilang years kong nakasama sila ay national team, nakakalaban and all. Siguro ito yung pinakamalalim na ang bigat. Hindi ko matatawa ako, Bridget. Kumot. May idea ka bakit kumot? Teka lang. Bakit kumot? Oh, di ba? Wala siyang ano. Okay. Kukwento ko sa inyo para maintindihan niyo. Hindi nila ko kumot. Kasi while going here, naisip ko kumot. Kasi sila, ilang
times ko na siyang Roommate, yeah. All the time. Consistent. Actually, walang nag-pass. So, every single time, roommate ko talaga sila. Naging kami yung roommates. So, best roommate ko yun si Eliza. Oh my God, parang alam ko na kung bakit kumot. Kumot nga. Oh, bakit? Tingnan, i-share mo nga Sa sa Thailand ba to? Kasama ka ba namin doon sa ano? Yung pagkagising ko, wala na akong kumot? Ay, hindi. Hindi. So, ito, nakahiga ako. Nag-message si Eliza Valdez. Ate, saan tayo? So, biglaan ako napabangon. Pumunta tayong ewan ko naalala mo, pumunta kaming Twin Tower sa Malaysia. Wala kaming plan and all. Random lang. Ganon kami lagi ni Eliza. So, si Eliza nagre-remind talaga sa akin sa kumot. Kasi yan nga, lagi kami nagkaka-teammate, lagi kami nagkakasama. Yung puro kwento namin, tawanan namin, problema namin. Nahiya naman yung item ko. It's okay though. Hindi kasi, syempre kay Joves, di ba? Ang dami yung experiences together. So, ang daming Ano klase experience, pagpipilian. Doc? Nasa inyo na yun. I brought yung memorabilia natin ng 2015 SEA Games. So, Oh my gosh. SEA Games, so, ano? 28 sa Singapore, 2015. Well, yun lang yung Alas, ang magkakasama init. tayo eh. Naiiyak ako. First time nakakasama ko Huwag ka kayo noon. maiyak. So, Hindi, grabe yung Ayan, so pwede mahawakan. 2015 SEA Games. Buti natatago mo yan, Doc, no? Di ba, nag-first na flag bearer then. Ay, yeah. Ayun. And grabe yung SEA performance. Games 2015, team captain ako dyan. Yeah! Co-captains tayo noon! O, diba? Yung mic mo. Diba, co-captain tayo, tapos flag bearer ka. O, diba? So, memorable ang 2015. 2015 SEA Games in Singapore. And it happens also na yung first na Youth Olympics ko was Singapore. And then ayun, I went back. Parang It's the SEA first Games. SEA Games ko sa indoor din yan, 2015. Kasi first time Kasi puro bumalik. beach. Isa rin sa memorable experience ko niyan. Alam ko, kasi license na ako niyan eh. So, tinanggalan ko ng tahi si Bea ata nun. Meron siyang parang tahi nun. Si Bea ba o si Maddie? Or basta Bea was Bea, part parang of may the- tahi siya sa ulo nun na tinanggal ko. Ang ganda! Ang galing mo, Doc! Mas deep. Ayoko natatalo, competitive ako. Palitan niyo yung box ko! Na-pressure naman ako. It's a cellphone! Oh my God, Lai! This one, we were in our training camp pa lang sa Japan before going to Malaysia na SEA Games then 2017. We were in Japan. Tapos our coach, si Sir Vince, kino-confiscate niya yung cellphone namin. So kaya nung time na yun, sobrang naging close kami. Either nag-uusap lang kami ni Ate Jobs or natutulog lang kami. Kasi walang cellphone. Very masunurin kami. We know. Sabi namin, kasi siguro mga ilang weeks kami doon. Tapos siguro after 3 days, 4 or 5 days, ibabalik yung phones. Ganyan. One day na lang. Tapos pagbigayan na, ba't sila hindi excited? Meron pala silang cellphone. May nabilangan pa naman akong army para gumawa ng paraan. Hindi ako nakagawa ng paraan. Tapos kami pa yung roommate na wala, Ate Jobs, di man lang tayo nagdala ng maliit na Extra cellphone. phone. So, At least revelation ngayon na masunurin kayo. Thank you, Doc AJ. Thank you po. Kaya naman, I'll go to Doc AJ. Yeah. Pagpasok ko pa lang ng Ateneo, siya na talaga yung nakita ko na role model talaga. As an Atenean. Parang siya yung Coming from epitome. Malaysia. Parang, Epitome talaga. When you see him, kasi nabutan ko 1 year si Doc AJ sa campus, when training. Hindi mo Parang siya kahit anong itanong mo kay Doc, talagang alam niya ang sagot. Yung gano'n. Parang walking dictionary. yung mema. paningin mo. Mema. Siya yung isa sa mga tao sa Ateneo na parang nilolook up ko din. Like sila nila Ate Cha, mga seniors. Yeah. Kaya naman, Okay nandun na na ako. Okay Ateneo shirt! Talaga? Hindi ka nagsasalita masyado. Talagang nakafocus lang yan. Tapos as in, ganun siya mag-training. Ang hirap kasi magsalita pag si Coach Oliver yung... Coach, hello po! Siya lang yung maririnig mo kasi. Probably. Ayan. Kasi, sobra. I think si Doc talaga yung isa sa mga student athlete talaga. Yeah. Yung focus ni Doc, no? Actually, makikita naman natin until now pagdating sa beach volley. Oo, grabe. Very Yung ano siya sa discipline niya. details. And I feel like that's why ganito rin kami. Iyak pala ako. Hindi, ganito din kami ng mga bata. Dahil yung mga seniors talaga namin na sa Ateneo. May pattern na Grabe yung nasundan. culture na iniwan sa amin. Exactly.
Yeah. So, Shoutout din kanila like sila Charo. Yeah, yun. sila Kasi Ate yung, Cha. at least yung mga kasabay ko sa Ateneo nun, kami yung, we consider ourselves yung transition stage from I a agree. non-winning team That's to true. a champion. Kami yung nasa gitna, although hindi kami yung nag-champion. But you paved the way, guys. Somehow. Thank you. Grabe, coming from the Volleyball. Phenom. If you have one word or one phrase to describe your beach volleyball journey. Work in progress. Oh, Work in progress. Kasi nga, nga, unfinished pa yung siya eh. business nila. Gusto ko pa ipagpilitan sarili ko sa beach Papanoorin volley. natin si Doc AJ. How about you, Ate Jo? na hindi lagi bigay biyaya, ubos biyaya, buhos biyaya. So, yung learnings ko last SEA Games na hindi namin siya nakuha ang medalya. Sabi nila, bigyan mo pa last shot, ganito, ganyan. Okay na ako. Na parang, siguro, alam ko na sa sarili ko na yun ang pinaka-best na na-offer ko sa beach volley. Somehow, nabigyan natin ng medal, 3 medals yung bansa for performing. And sa opportunity na binigay nila Coach Dola and the Philippines, para sa akin, okay na ako, complied na ako, and next naman, sila naman. And nandito lang ako, sabi ko nga eh, kung kailangan nyo ako mag-practice player, willing pa din naman ako. Tsaka wag mo naman i-discredit Kay- yung gold mo sa FIVB. I know. FIVB, medyo nag-focus sa SEA Games, pero I FIVB know. yun gold ka Pero doon. alam mo, sabi ko, 2019, pag nagka-medal tayo dito, magre-retire na ako sa national team. Yan ang binitawan kong Yeah. salita. And I can't, forget talaga. We took a photo. Iyak kami tatlo, Abby. Abby, and siya. Magang-magang Grabe yung mata ano namin. namin that Kasi night. naglalakad kami, ano dapat yung ginawa namin? Ano dapat Kasi ginawa few ko? points. Ganito. A few points. Just 14-12, to be exact. Nakapanghina. Ang mga tao 1 point nakahawak pala. na ng camera, tapos nakatutok na for 1 point. Oo. Pero ganun talagang buhay. Alam mo Yes. yun? We Doon learn, ka we learn natututo. some. We lose some. We win some, we learn some. Actually, hindi siya imposible na mag-medal at mag-medal and mag-commit ang gold. Kasi si Asian, imagine that, nag-fifth na tayo. Alam nila, kayang-kaya nila. So, why not? Kasi Few more tuloy-tuloy lang years na of, exposure. And sa beach volley kasi, ang pinaka-advantage namin, the more ka nag-age, the more ka gumagaling, the more ka Yeah. lumalakas. Oh, you're aging So, like a fine Oh, like a wine. fine wine. That gives me hope. Oh, Promise. So, hindi imposible lie. Ng mga susunod na news, makikita natin sa front page. Wow. Beach volleyballs. I've learned so much in this conversation. Parang you guys started magkaiba. Starting point since day one, it's beach volleyball. And I truly admire that, and that's what we love about being a Filipino athlete. Puso talaga. Sambansa. Sambansa. Laban. Laban. And I just wanna thank you for sharing your story. I know Thank you, yung Lai. iba medyo mahirap ilabas, but thank you for trusting us as well. And yeah, we're really looking forward, most especially kay Doc. Oo, Doc, Sana. panoorin ka namin. Panoorin ka namin, Claiming Doc. Manifest natin. Yes, yan. manifest natin in the future, representing the Philippines for beach volleyball. And magbubuo pa tayo ng ano, Doc, ha? Mabubuo pa tayo ng foundation. Yes. Appreciate your time, guys. Thank you so much for sharing, and I hope our Lai. viewers really learn so much from the both of you. So, yeah, thank you, thank Glad you. to be here. Ngayon Glad lang to kami be nag-catch here. up actually. Oh my I God. know, thank you. Grabe naman. Mahulog naman yung Ito kasi. Thank you. Pero yan.